nasa kabilang linya na natin si Arya Lea. Ididetalye niya ang nangyari dyan sa karinderya sa Gimba na pinagnakawan ng cellphone. Nasa pool daw sa CCTV. Idetalye mo yan, Arya Lea. Pasok. Magandang tingali po sa ating mga tagatakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakadalo sa ating Facebook live streaming ngayong araw ng Martes. Sa pool, sa CCTV, ang pagnanakaw ng cellphone sa isang karinderya kahapon, Abril 22, taong kasalukuyan ng isang lalaki na nagpanggap na kakain. Ayon kay Ginang Esmeralda Flores, may-ari ng Esme Karinderya na matatagpuan sa harap ng Knights of Columbus Building ng Barangay St. John dito sa Gimba, bandang 1:30 ng hapon, nagpanggap na kakain ng isang lalaki na nakasingle na motor sa kanyang karinderya. Kalaunan ay naghanap po man ito ng lababo para maghugas ng kanyang kamay at pagkatapos ay nag-request din ng lighter para makisindi ng kanyang sigarilyo. Ngunit wala umanong lighter kung kaya't gusto nitong pumasok sa loob para magsindi sa gasol. Dumiretso ang isang kasama ni Ginang Esme Flores para sila lang ang magsindi ng sigarilyo ng nasabing lalaki sa gasol. Ngunit pagbalik nito ay wala na ang lalaki at hindi na nila namalayan ni Ginang Esmeralda Flores na nakuha na pala ang kanyang cellphone. Mabilis itong umalis sa kanyang motorsiklo, tangaya ang isang unit na Huawei Y9 ni Ginang Esmeralda Flores at hindi na nila naabutan pa ang suspect. Kagad namang dumiretso ang mag-asawang Flores sa PNP station para i-report ang pangyayari. At nananawagan si Ginang Flores kung sino ang nakakakilala sa taong ito ay ipaalam sa mga kapulisan ng PNP Gimba para matuntun ang salarin. Kasamang G at kasamang Army, meron po tayong panayam kay Ginang Esmeralda Flores kanina nang mapag-abutan natin sa PNP police station. Pakinggan po natin ang kanyang payag. Kaya Lea, suot na t-shirt nung Siya ba yung nakaabungot? Naka-white, kasama G. Ha? Siya yung nakaputi. Doon sa video, yung nakaabungot, yung may talukbong yung ulo pero nakalitaw yung mukha. O yung naka-green. Opo. Yung nakaputi. Payat lang daw siya nakatamtaman ang katawan. Tansya niya ay mga nasa 39 years old pa lamang. Okay, sige. Ito yung interview natin. Magandang umaga po, Ma'am Esme. Kwento nyo nga po sa akin paano kayo nanakawan ng Walang cellphone sound. sa pwesto. Song, please. Bali po, Meron Sa, dyan. ng ulam at kanin. Ngayon po, Ayan, check-in lang natin. Sinecheck lang yung ating audio. At habang... Magkano yung- Na-identify ba? Saka magkano yung ganung unit ng cellphone? Sinerch ko, Huawei Y9. Ay, Lea. Nasa limang... Huawei Y9 kasamang G, nasa mahigit 10,000 yata yan. Wala na. Sabi, yung pinaka-latest yata, 10,000 daw. Depende siguro Yung, sa... Nakita ko dito, 6,000 pesos. Ang pinag-ngingit-ngit ni Ginang Esmeralda Flores dahil yung lahat na contact niya sa negosyo niya, dahil ito nga ang asawa niya ay driver din, nagbabiyahe, mayroong mga kalakal, and then meron siya mga kinukuhanan ng kanyang mga paninda, lahat na tangay. Naku. Oo. So, hindi yung unit yung information dun sa unit. Diyan sa Saka, syempre, mga pictures daw. Pwede yun, kasi- Ayun, kasamang G at kasamang Army, parang may Gcash pa. Modus. May Gcash pa yun. Tapos, may Gcash pa. pwedeng gamitin yung account nila, panloko. Hindi, pwede naman ng iba. Kung natangay na yun, pwede namang pa-cut na yun, di Ang ba? problema nga Oo, daw, nakalinya. naka-on, pati yung Facebook niya, lahat nandun ang password ng Gcash, ng lahat, Naku po! ng mga importante niyang Paano ginawa na niya? Ni Ginang Flores. Paano na ginawa? Dapat yun, pinagre-report na niya, Mm-mm. halimbawa sa Gcash niya, para ma-stop. Itatawag niya yun. Sa Yun Gcash. yata yun. Kahapon naglakad na siya, inayos na lahat at kanina nga napag-abutan natin siya sa PNP dahil isinumiting niya doon ang CCTV footage galing sa kanyang tindahan. Okay, sige nga. Magandang umaga po, Ma'am Esme. Kwento nyo nga po sa akin paano kayo nanakawan ng cellphone sa pwesto niyo.
Bali po, kumain, una umorder siya ng ulam at kanin. Ngayon po, napakalan ko na siya, sinerban ko po siya. Nung serban ko siya, nag-request siya na gusto niya maghugas ng kamay. Eh, pinaghugas nga, pinasamahan ko siya din sa tao. Ngayon, ang nangyari, bumalik siya sa upuan niya, kumain siya. After niya kumain, nagre-request na naman siya, nagbayad siya pala, kinuha ko naman yung bayad niya. Ngayon, nagbayad ko siya. Humihingi na naman siya ng lighter. Humihingi naman siya ng lighter. Ngayon, yung lighter na pinunang tao ko is ayaw naman ngayon sumindi. Ngayon, ang ginawa, nakisindi siya ulit dun sa gasol, sa lutuan namin. Eh di sabi ko, hindi naman kami nagpapapasok ng doon. So, kinuha ng tao ko na naman yung sigarilyo, pinasisindihan niya na naman sa gasol. Doon niya nakinuha. Ano pong unit ng cellphone niyo, Ma'am Esme? Huawei po, by 9. Nakita niya nakapatong doon. Sa ano po yun, bali naka-charge po yung phone ko doon sa likuran ko na tabi ng ref namin. Nakatago yun sa kaldero. Kasi sec yun sa kaldero. Bali nung time na nagpugas siya ng kamay niya pala, ayon doon sa CCTV nakita na natanaw niya na may cellphone doon. So binalikan niya yun. After niya kumain, yun yung naging way niya, humihingi siya ng lighter. Humihiram siya ng lighter. Pero po, Ma'am Esme, kung halimbawa ipapakaligraphic sketch natin, tanda mo ba yung mukha ng tao? Medyo naaano ko naman po siya. Maliit po yung mukha niya matapos ang ilong, nakakat siya. Tapos yung mata niya is medyo mabilog din. Napareview niyo na po ba yung CCTV? Nandito na rin po sa police station. Hawak na rin po nila. So, ngayon po umiikot na rin yung mga police kung may binenta ba sa mga gano'n. So, any messages po, Ma'am Esme, sa inyo mga may pwesto dyan sa harapan ng simbahan para po ma-aware yung mga kumakain or mga namimili dyan na may nangyayari na namang nakawan ng mga cellphone? Sa mga katulad kong nagtitinda, tindera, siguro iwasan natin yung magtiwala agad na pag meron silang hinihingi. Hindi basta-basta nahahayaan lang natin sila na basta sila na lang kikilos sa mismong pwesto natin. Huwag nating hayaan ganun. Kasi nga baka hindi lang yun yung intention niyang kunin. Ganun. Kung halimbawa medyo maluwag tayo sa pwesto natin. Kaya medyo magtigpit-tigpit na rin. Yun lang. Thank you po, Ma'am Esme. Parang sa lisig ang ginawa. Nilito sila. Ano. Mga kasamang G at kasamang Army, sabi ni Mrs. Esmeralda, nakita daw nila yung bag nitong mama na to. Ang dami daw, laman na cellphone, saka ang daming pera. Oo. Inilapag din sa lamesa, 3 cellphone, iba't ibang klase. Tapos, Parang, binibilang yung cellphone. Siguro yun yung mga nakulimbat niya. mahirap na magbintang ng gano'n kung kagad-agad. Ang mahalaga, mahuli. Oo. May magsasampa yung mga ng- pwedeng kunin sa kanya. Kasi mas nakakatakot nun yung magamit yun sa 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 masamang yung lahat ng gawain. contacts na nandun. Lalo na hindi pa pala nakalock. Hindi pa. Kaya dapat talaga ang mga cellphone natin lagi merong May lock security. number. Oo. Pag ibinaba mo, naka-auto lock na yun para... Kaya siguro kaya din nila buksan yun no? Siguro. Papalitan lang nila. Hindi. Pwede baka, yung iba kasi magaling mag-hack. Pero yung iba, i-reset mo lang yun para maibenta. Oo. Kasi may way para mag-reset kahit patay na yung cellphone. Kahit nakalock. Pwede i-factory reset para mabuksan. Sige. Okay, maraming salamat, Arya Lea. Ano mahuli? Oo, at salamat sa halo-halong masarap. Oo. Napalamig mo ang ulo namin. Ba't mainit ba yung ulo mo kanina? Oo, mainit. dahil sa grass fire sa Naiya.